The current wage is already not enough para tugunan ang pangangailangan ng ating mga manggagawa at ang kanilang pamilya. Kaya marapat lamang na i-review at magkaroon ng karampatang wage adjustment. Sa bawat pagtaas ng presyo ng bilihin, maraming Pilipino ang patuloy na naghahanap ng paraan para maitawid ang pangangailangan ng pamilya. Sa bawat pamamalengke, sa bawat bayarin sa kuryente at tubig, at sa bawat gastusin sa pamasahe, unti-unting nararamdaman ang bigat sa bulsa ng karaniwang manggagawa. Hindi man agad napapansin, pero sa maliliit na paraan, pagbabawas ng ulam, paghahati ng budget, at pag-iwas sa mga hindi gaanong kailangan, unti-unting nag-a-adjust ang maraming pamilya para lamang makaraos sa araw-araw. Ang simpleng pamumuhay na dati sapat na, ngayon ay nangangailangan na ng mas maingat na pagpaplano at diskarte. Para sa ilan, naghahanap ng dagdag na pagkakakitaan, sideline pagkatapos ng trabaho, online selling, o kung ano-anong paraan para madagdagan ng kita. Para naman sa iba, pagtitiis ang nagiging sandigan, pagtanggap sa kung ano ang meron habang patuloy na umaasang gagaan din ang sitwasyon. Sa kabila ng lahat ng ito, araw-araw na bumabangon, humaharap sa trabaho at ginagawa ang lahat para may maihain sa hapag at maibigay sa pamilya. Isang patunay ng katatagan sa gitna ng patuloy na pagbabago sa ekonomiya. Ngulit habang tumatagal, mas nagiging hamon ang pagbalanse ng kinikita at gastusin. Habang patuloy ang paggalaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin, kasabay nito ang pangangailangan na mag-adjust ng bawat sambahayan, sa pagkain, sa pamasahe, at sa iba pang gastusin na hindi maiiwasan. At sa ganitong kalagayan, hindi lang simpleng usapin ng pagtitipid ang kinakaharap ng marami, kundi ang araw-araw na pagdedesisyon kung alin ang dapat unahin at alin ang kailangang isang tabi. Panoorin ang video. Malaking ginhawa raw sa maraming manggagawa kung itataas ang minimum wage ngayong lalong nagmahal ang mga bilihin at ang krudo. Pero posibleng hindi raw ito kayanin ng maliliit na negosyo na maaaring magbawas ng tao o kay tuluyan na magsara. Yan ang unang balita ni Nico Wahe. Pagkain, krudo. Sa panahon ngayon, halos lahat nagsitaasan na. Isa na lang ang hindi, sweldo. Sa ngayon, 537 pesos ang arawan ng mga minimum wage earners sa National Capital Region. 2018 pa nang huling itaas yan ng 25 piso. Maraming manggagawa tuloy ang umaaray dahil hindi kasya ang kinikita para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya ang Trade Union Congress of the Philippines naghain na ng petisyon sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng NCR. Hiling nila na mula 537 pesos kada araw, dagdagan ito ng 470 pesos para maging 1,007 pesos. As much as possible, natin yung hindi survival wages, di ba? It should be more than what is stated sa poverty. Kasi yung poverty threshold, meaning yung poverty, yung kahirapan, nasa 16,000. Kung nasa baba ka dyan, ay wala na. Hirap na hirap. Paniguradong malaking ginhawa raw ang mararamdaman ng marami nating kababayan kapag naaprubahan ang kanilang petisyon. Pabor naman ng Department of Labor and Employment na pag-aralan ang posibleng minimum wage adjustment. The current wage is already not enough para tugunan ang pangangailangan ng ating mga manggagawa at ang kanilang pamilya. Kaya marapat lamang na i-review at magkaroon ng karampatang wage adjustment. Sakali man, good news daw yan kay Rio na isang cook sa karinderya. Para makapag-ipon din, tsaka syempre pag magkasakit, syempre dapat may din. Ang sahod kasi ni Rio, hindi man lang tumungtong sa minimum wage. 400 pesos nga lang ang arawang sahod niya. 9,600 pesos ang kada buwan.
4,500 daw dyan ay napupunta sa renta sa apartment. Solo lang daw niyang binabayaran yan. 1,300 pesos ang sa kuryente, 200 pesos naman sa tubig. Nagpapadala rin daw siya ng 1,000 kada buwan sa kanyang kapatid, kaya nasa 2,600 pesos lang ang natitira niya sa kada buwan. Buti at libre sila ng pagkain araw-araw. Kung maaprubahan man ang taas sahod, kaya naman kaya ng amo ni Rio. As of now, hindi. Kasi sa sobrang taas ng mga bilihin, halos lahat Domino's eh. Lahat yan, patong-patong yan. So, ang tendency kasi yan, baka maipasa namin sa mga consumer din. Sa ngayon, hindi nga raw siya nagtaas ng presyo ng kanyang mga paninda. Sa kita raw niya ngayon, 50 pesos lang daw ang kaya niyang itaas sa sahod ng nasa 8 niyang empleyado. Kaya kung maaprubahan ng 470 pesos na taas sahod, Naku, tendency niya, magbawas ng tao. Yun na yung pinaka ano natin dyan. Kasi hindi natin kakayanin talaga. o kaya naman ay baka magsara na lang daw siya. Si Rio, naiintindihan daw ang amo sakaling hindi kayanin ng taas sweldo. Naintindihan ko rin naman kasi minsan talagang galing pa tayo sa pandemic, mahina pa. So, minsan naintindihan ko talaga din yung may-ari. Malaking araw ang pasasalamat niya na kahit kasagsagan ng pandemya ay hindi sila tinanggalan ng trabaho. Bigayan lang daw. Kahit pa paano, ano na rin kayo sa walang trabaho para kumita naman, para lahat kami kikita po. Nakasaad sa Section 15 ng Republic Act 6727 o Wage Rationalization Act na pwedeng ma-exempt sa wage increase order ang isang establishmento. Kabilang na dyan ang mga maliliit na negosyo kung isa itong retail o service establishment na may hindi tataas sa 10 empleyado. Pwede rin sa exemption ng mga bagong negosyo, distressed establishments at mga negosyong naapektuhan ng kalamidad. Maaari mag-apply ng exemption 75 araw matapos ma-publish ang aprobadong implementing rules ng wage increase order. Pero para sa Ibon Foundation, hindi raw magandang sistema ng exemption. Madaling gamiting paraan yon para makalusot sa pagbayad ng minimum wage, pati din sa mga may kaya. Sa amin na mas mahalaga, wage subsidy. Kung di mo talaga kaya, may sistema ang DOLE para sa wage subsidies. Mag-apply sa DOLE at puna ng DOLE, ng gobyerno, yung hindi nila kinakayanan. Dagdag naman ng TUCP, isusunod na rin nilang lakarin ang taas sahod sa mga nasa probinsya. Sa ganitong usapin na apektado ang maliliit na manggagawa at mga negosyante, kailangan may tamang solusyon ng gobyerno para walang maiiwan. Yan ang unang balita. Nico Wahe, Buong Puso para sa Pilipino. Sa huli, hindi lamang ito kwento ng pagtaas ng presyo, kundi kwento ng bawat pamilyang Pilipino na patuloy na lumalaban at umaasa sa gitna ng hamon ng pang-araw-araw na pamumuhay. At sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang naiwan. Paano pa nga ba pagkakasyahin ng karaniwang mamamayan ang kinikita sa dami ng gastusin?